Kwento ito ng lolo ko sa tuhod na si Lolo Lucio. Hindi ko alam kung totoo ba ito o hindi, pero siguro ay kayo na lang ang humusga. Lalo na yung mga taga Bicol dyan. Kayo ang makakapagsabi kung may mga ganitong nilalang ba talaga na nagtatago sa lugar nyo. Nangyari po ito noong World War II. 21 anyos pa lang si lolo nun, pero nasabak na siya sa digmaan. Kasama siya sa mga sundalong gerilya na lumaban sa mga mananakop na Hapones. Hindi madali ang buhay nila nun. Oo, nandyan yung tapang nila. Kaso kulang sila sa mga armas. Konti lang din ang bilang nilang mga sundalo. Tapos kailangan pa nilang bantayan ng maigi yung mga sibilyan na hindi makakalaban. Gaya na lang ng mga bata, matatanda at mga may karamdaman. Isang hapon ay nagkaroon ng engkwentro. Sa isang gubat yun. May namataang maliit na grupo ng mga mananakop, ang mga gerilya. Kaya tinambangan nila at sinalakay ng biglaan. Merong mga nasugatan kina lolo, pero sa awa ng Diyos ay konti lang ang namatay. Meron din silang mga napatumba sa panig ng mga kalaban. Nung matapos ang putukan ay sinuyod nila lolo yung lugar. Kukunin nila yung mga armas na makikita nila, pati na yung ibang mga gamit na pwedeng pakinabangan. Kailangan nilang magmadali bago pa may dumating na backup yung mga kalaban. Mabilis na kumilo si lolo. Kasama niya yung sarhento nila sa isang bahagi ng lugar. Dito na sila may nakita na isang sundalong Hapones. Nakasalampak yun sa lupa at mukhang naghihingalo. Bumunot ng baril si lolo para sana tapusin na yung taong yun. Pero pinigilan siya ng sarhento. Nagtaka si lolo pero mabilis siyang binulungan ng sarhento. Magtago raw sila agad doon sa may halamanan. Tunog nag-aalala yung boses ng sarhento, kaya nataranta na rin si lolo. Madali silang nagtago sa halamanan. Akala ni lolo ay merong mga kalabang parating. Kaso iba yung tinuro ni sarhento. Nandoon yun sa taas ng isang akasya. Lumingon doon si lolo at halos mabulunan siya sa nakita niya. May isang payat na tao doon sa sanga ng akasya. Kulubot yung balat nito at napakapula ng mga mata. Matatalas din ang mga ngipin at kuko. Nakatitig sa naghihingalong sundalo. Bumulong ulit si sarhento kay lolo. Malamang daw na anduduno ang nakikita nila. Isang uri ng aswang na pinapabilis ang pagkamatay ng isang naghihingalong tao. Tsaka nila kakainin ang biktima kapag namatay na. Hindi makapaniwala si lolo sa narinig niya. Sa tagal niya kasing naninirahan sa Bicol ay hindi pa siya nakakita ng aswang. Pinatahimik siya ni sarhento. Huwag na raw siyang masyadong magsalita. Panoorin na lang niya ang susunod na mangyayari. Tumingin uli si lolo doon sa sundalong Hapon. Nakita niyang tuloy-tuloy ang pagtagas ng dugo nito sa braso. Napansin ni lolo na mas marami sa karaniwan ng dugo na tumatagas doon. Tuloy-tuloy hanggang sa naglalawa na yun sa lupa. Umuungol yung sundalo. Pahina siya ng pahina. Nung una nila itong nakita ay mukhang kaya pa nitong gumapang. Pero makalipas lang ang ilang sandali ay hindi na nito maangat kahit ang sariling ulo. Ilang segundo pa ay huminto na sa paggalaw yung sundalong Hapones. Hindi na rin ito umuungol. Doon na nakita nila lolo na bumaba ng puno yung aswang. Lumapit sa bangkay at inamoy-amoy niya ito. Sunod ay binuhat niya yung bangkay. Nagsimula siyang lumakad papunta sa kabilang dako ng damuhan. Pero bago pa man siya tuluyang makalayo ay bigla siyang lumingon kila lolo. Talagang nanigas sa pinagtataguan si Lolo Lucio. Masyado raw kasi talagang nakakapangilabot ang mukha ng aswang. Natatakot din siya na baka bigla silang sugurin nito. Sa tingin kasi ni lolo
ay nakikita sila nung nilalang. Kahit si Sarhento nga ay napansin din ni Lolo na nanginginig na rin sa takot. Mabuti na lang, hindi naman sila ginalaw. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa hindi na nila ito makita. Doon na sila lumabas sa pinagtataguan nila. Sabi ni Sarhento, mukhang anduduno nga talaga ang isang yon. Bangkay lang ang kinakain, kaya hindi sila sinaktan. Hello po mga kapasta. Ako po si Margaret. HR associate ako sa isang mall dito sa Makati. Itong ikukwento ko sa inyo ay may kinalaman sa Papa Bernie ko. Sundalo siya noong nabubuhay pa. Mabait naman si Papa at close ako sa kanya. Inispoil niya nga ako lagi kasi ako yung bunso at nag-iisang anak na babae. Yun nga lang ay napaka-stricto ni Papa. Napakaraming mga dapat at hindi dapat gawin. Lalo na noong high school pa lang ako. Bawal umuwi ng lagpas 7 PM. Bawal magsuot ng maiiksing damit. Bawal bumaba ng 85 ang grades. At kung ano-ano pang mga panuntunan sa bahay. Second year college ako nang mamatay si Papa. Pandemic nun at nahawahan siya ng COVID. Nalungkot kami nun, lalo na kami ni Mama. Pakiramdam namin ay may nawalang napakalaking bagay sa bahay. Pero tuloy pa rin kami sa buhay. Sinusunod pa rin namin yung mga paalala ni Papa sa amin. Ako nga ay nanatiling dean's lister at hindi rin talaga ako nag-entertain ng manliligaw. Hanggang sa sumapit ang 2025. Doon ako napasok bilang HR sa mall. Makalipas ang ilang buwan ay may nanligaw sa akin na workmate. Tawagin na lang natin siyang Cesar. Mabait naman siya at maayos din ang trabaho, kaya pinayagan ko ng manligaw. Pero kailangan muna niyang pumunta sa bahay para hingi ng permiso ni Mama. Pagdating sa amin ay maayos siyang tinanggap ni Mama. Doon siya umupo sa may sofa. Kaharap niya yung patungan ng TV na may picture ni Papa sa gilid. Ilang minuto din silang nag-usap ni Mama hanggang sa magpaalam si Mama na maghahain lang ng hapunan. Ako naman ay tumayo muna para i-charge yung cellphone ko. Naiwan si Cesar sa sofa. Kinuha niya yung cellphone niya at meron siyang chinat. Mga kaibigan daw niya. Dito ako nagulat talaga. Bigla na lang kasing tumilapon yung phone niya papunta sa kabilang couch. Sa upuan lumanding kaya hindi naman nabasag. Lumingon ako sa kanya. Tanong ko, bakit niya tinapon yun? Umiling siya. Hindi raw niya tinapon. Sa halip ay meron siyang naramdaman na humablot noon sa kanya at hinagis yun papunta sa couch. Tumayo si Cesar para sana kunin yung phone niya. Pero bigla na lang umurong yung coffee table namin. Humarang yun sa daraanan niya. Sunod ay biglang natanggal yung wall clock sa dingding. Tsaka lumapag sa paanan ni Cesar. Basag yung orasan. Napapunta bigla si Mama sa sala at nagtanong kung anong nangyayari. Kasabay noon ay bumukas bigla yung pinto at kitang-kita kong parang may tumulak kay Cesar papunta doon. Napasigaw si Cesar. Sabi niya, "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Hindi ko alam kung sino yung kinakausap niya. Basta naitulak siya uli hanggang sa makalabas siya ng pinto. Nagsara ng pabagsak yung pinto. Todo bulyaw pa rin si Cesar sa labas. May kinakausap siyang hindi namin nakikita. Sinasabi niyang wala naman siyang ginagawang masama. Naputol lang yung pagsusumigaw niya nang makarinig kami ng putok ng baril. Kinabahan kami ni Mama. Dali-dali akong sumilip sa bintana. Doon ay nakita kong may dugo sa braso ni Cesar. Para siyang nadaplisan ng bala. Agad na rin siyang tumakbo noon palabas ng gate namin. Sumakay siya sa kotse niya at umalis na. Naisip agad ni Mama
na baka si Papa ang nagpalayas kay Cesar. Medyo nalungkot ako kasi sinunod ko naman yung habilin ni Papa. Nakatapos nga ako ng pag-aaral at meron na ring trabaho. Ngayon lang ako nag-entertain ng manliligaw. Tapos bigla naman siyang tututol. Nasa malalim akong pag-iisip nang ituro ni Mama yung cellphone na nasa couch. Yun yung cellphone ni Cesar. Kinutuban ako kaya kinuha ko yun. Binasa ko yung message at nandiri talaga ako sa nabasa ko. Merong GC sa Messenger. GC nila ng mga katropa niya. Puro kabastusan ang nandoon. Sinabi pa nga ni Cesar na makukuha rin daw niya ako. Masarap din daw makatikim ng pa-virgin paminsan-minsan. Dahil doon ay naintindihan ko kung ba't naghimutok bigla si Papa. Kaya nang sumunod na araw ay sinuli ko kay Cesar yung cellphone niya. Halos isaksak ko nga sa ngalangala niya dahil sa galit ko. Siyempre hindi ko na siya hinayaang manligaw sa akin. At sa isip-isip ko, kapag may nanligaw ulit, dadalhin ko talaga muna sa bahay para makilatis ni Papa. Samboy na lang po ang itawag niya sa akin. Tubong malolos po ako. Kasalukuyang 30 anyos. Isang simpleng tindero ng ihaw-ihaw sa harap ng bahay namin. Noong 2023 ay nagkaroon ng kanser ang nanay ko. Nalugmok talaga kami nun kasi mahal ang gamutan. Mabuti na lang, meron naman kaming mga nalalapitan para mahinga ng tulong. Pero syempre, kailangan pa rin namin ng ibayong dasal para gumaling si nanay. Isang gabi ay pauwi ako noon galing sa ospital. Kukuha lang sana ako ng pamalit na damit ni nanay sa bahay. Napadaan ako sa isang lumang simbahan. Panahon pa lang ng Kastila ay nakatayo na yung simbahan na yon. Sikat nga yun dito sa amin kasi nadamay yun sa digmaan dati. Pumasok ako roon kahit walang misa. Walang ibang tao. Patay ang mga ilaw sa may bandang likod kaya medyo madilim doon. Lumakad ako papunta sa harap at doon ako lumuhod. Kinuha ko yung rosaryo sa bag ko at pumikit. Nanalangin ako ng taimtim. Dinadasal ko nga yung paggaling ng nanay ko habang nagro-rosaryo. Nung nasa ikalawang misteryo na ako, ay may narinig akong mga yabag. Papasok yun sa entrada ng simbahan. Yung tunog ng pagtapak niya ay medyo mabibigat. Tapos parang mga yabag na nagagawa ng taong paika-ika ang lakad. Lumingon ako. Nagtaka ako kasi wala namang kahit sino ron. Nahinto rin yung naririnig ko. Naisip ko agad na merong multo. Pero dahil alam ko na hindi dapat pinapansin ng mga kaluluwang ligaw, pumikit na lang ako uli. Nagpatuloy ako sa pagdarasal ko. Kahit ginagapangan na ako ng kilabot. Nung nagdasal na ako uli, ay bumalik yung mga yabag. Ganun pa rin ang tunog. Parang tao na paika-ika. Hindi na ako lumingon ulit. Nanginginig na ako nun habang tuloy sa pagro-rosaryo. Ilang sandali pa ay narinig kong may bumagsak. Tunog na tumba yung naglalakad. Sunod nun ay narinig kong parang kinakaladkad niya yung sariling katawan sa sahig. Sagad-sagaran na yung kilabot ko nun. Hindi pa rin sana ako lilingon. Pero may narinig na akong ungol ng lalaki. Tunog daing na nasasaktan. Humihingi siya ng tulong. Paulit-ulit yung sinasabi niya. Ramdam ko talaga yung kagustuhan niyang mabuhay. Napansin kong hindi na pala ako nagro-rosaryo nun. Nawala na sa pagdarasal ang isip ko. Pero nanatili pa rin ako na nakapikit habang nakaluhod. Nakikiramdam lang ako kung ano ang susunod na mangyayari. Dito na may lumagatok sa may gilid na kinaroroonan kong upuan. Hindi ko napigil ang sarili ko na dumilat at lumingon. Tumingin ako doon at nakita ko ang isang lalaki. Ang suot niya ay katulad nung
suot ng mga sundalong katipunero. Duguan siya. May tama siya ng bala sa may kanang balikat at tiyan. Nakatingin sa akin. Humihingi siya ng saklolo. Tulungan ko raw siya. Tumawag daw ako ng manggagamot para sa kanya at sa mga kasama niya. Marami na raw sugatan at nag-aagaw buhay sa kanila. Halos himatayin ako sa matinding takot nun. Gusto ko na sanang sumigaw. Kaso naistatwa ako sa pagkakaluhod. Ang ginawa ko, pumikit ako uli. Nagdasal ako. Medyo nilakasan ko ang boses ko. Sabi ko ay gabayan nawa ng Panginoon ang mga kaluluwang hindi matahimik. Sana ay mapayapa na sila. Sana tuluyan na silang makapagpahinga ng walang pagdurusang nararamdaman. Pagkatapos kong sabihin yon, ay tumahimik ako. Dinig ko pa ring dumadaing yung kaluluwa ng lalaki. Bumalik ako sa pagrorosaryo. Nag-umpisa uli ako sa simula. Tinuon ko ang pansin ko sa pagdarasal hanggang sa namalayan ko na lang na wala na akong naririnig. Pero hindi ako huminto. Nakapikit pa rin ako hanggang sa natapos ko na nga yung pagrorosaryo. Doon na ako dumilat at tumingin sa gilid ng upuan. Wala na siya roon. Hindi ko na rin naranasan uli na makakita ng ganoong multo sa lumang simbahan na yon. Sana lang ay nakatulong kahit papano yung pagdarasal ko. Sana ay matahimik na sila kasi matagal na panahon na rin ang lumipas. Magandang araw po. Tawagin niyo po ako sa palayaw kong Isoy. 50 anyos na ako ngayon. Pero itong ibabahagi kong karanasan ay nangyari noong binata pa lang ako. Bagong sundalo ako nun at nadestino sa isang liblib na baryo sa may Cotabato. Yung mismong baryo na yon ay payapa naman. Wala kaming masyadong problema sa kampo namin. Hanggang isang gabi ay may namataang isang kahina-hinalang lalaki. Payat daw yun at mukhang nasa 40 anyos na. Umaali-aligid daw sa baryo. Patago-tago tapos parang may minamatyagan. Nakasuot daw ito ng itim na t-shirt at nakasombrero. Nakatsinelas tapos yung pantalon na maong niya ay nakarolyo ang mga binti. Naalarma kami kaya naisip naming hanapin agad. 3 pares kami noon na lumakad. Nagiwa-hiwalay kami para mahanap namin agad yung lalaki. Kasama ko si Tiniente. Napadaan kami sa may palayan. Tapos may natanaw kaming kalabaw na nakatali sa isang puno. Lalagpasan lang sana namin yun. Pero napahinto bigla si Tiniente. Tinuro niya sa akin yung makapal na halamanan. Ilang metro ang layo mula sa punong pinagtatalian ng kalabaw. Tumingin ako doon sa mga halaman at nakita ko yung buri na sombrero. Hindi ko makita ang nagmamay-ari ng sombrero nung una. Pero nung aktong lalapit na kami, ay nakita na nga namin yung lalaking hinahanap namin. Nakaitim na t-shirt at nakarolyo ang maong na pantalon. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palayo sa amin. Lalo kaming naghinala ni Tiniente kaya mabilis naming hinabol. Hindi nga lang kami bumunot muna ng baril para hindi siya masukol. Tinawag ko yung lalaki pero hindi siya tumigil. Binilisan niya lalo yung takbo niya. Napansin ko na kakaiba yung bilis niya kahit masukal yung daan. Hindi nga nagtagal ay nawala na siya sa paningin namin. Mabilis siyang nakapagtago. Inilawan na namin yung lugar gamit ang mga flashlight namin. Pero wala talaga yung lalaki. Sabi ni Tiniente ay maghanda at mag-ingat kami kasi baka bigla kaming sugurin. Alerto na kami nun habang naglalakad. Tinutumbok namin yung pinuntahan ng lalaki. Niradyohan ko na yung mga kasama namin para mapuntahan nila kami. Dito na ako nagulat. Bago pa man kasi maibaba yung radyo ko
ay napasigaw na bigla si Teniente. Lumingon ako sa kanya. Nakita ko yung hinahabol namin na tumatakbo palayo. Si Teniente naman ay nakasalampak na sa lupa. Mabilis kong nilapitan si Teniente at tinanong ko siya kung anong nangyari. Sabi niya ay may masakit daw sa likod niya, sa may kanang balikat. Tinignan ko yon. Nakita kong may malaking punit sa damit niya doon at merong dugo. Akala ko talaga nung una ay nasaksak o nakalmot si Teniente. Ang nakakapagtaka lang ay wala namang bitbit na patalim yung hinahabol namin. Pagdating ng mga kasama namin ay tinuro ko sa kanila kung saan pumunta yung tao. May dalawa namang tumulong sa akin para dalhin si Teniente sa barracks. Sumama din sa amin yung kapitan ng baryo na yon. Doon namin tinanggal ang damit ni Teniente para tignan yung sugat niya. Gulat na gulat kami kasi hindi yun taga o saksak. Itsurang nakalmot ng hayop na may malalaking kuko. 5 magkakatabing kalmot talaga. Ang pinakamahaba ay halos 2 dangkal. Lalo akong nagtaka kung paano nagawa ng lalaki na masugatan ng ganoon si Teniente. Sabi ni Kapitan, baka hindi ordinaryong tao yung hinahabol namin. Baka raw isang aswang. Siguro ay pakay nun na mambiktima ng mga hayop o tao sa baryo. Kaya siya nagmamatsyag sa paligid. Hindi manguya ng isip ko ang narinig ko. Tinanong ko si Kapitan kung anong gagawin namin para matulungan si Teniente. Umiling si Kapitan. Hindi rin niya alam ang gagawin. Mas mabuti raw na ipatawag namin yung albularyo na nasa kabilang baryo. Kaso bukas pa ng umaga yun makakarating. Mas mabuti raw kung linisin muna namin ang sugat ni Teniente. Yun nga ang ginawa namin. Nilinisan namin ang sugat at pinatigil ang pagdurugo. Nananamlay si Teniente noon. Sabi niya ay namamanhid daw ang likod niya kung saan ang sugat. Hindi niya maramdaman kahit ang hapdi ng alkohol. Kami naman ay walang paglagyan ng pagkabahala. Malala kasi talaga kung titignan yung sugat. Nangingitim yung laman sa loob. May kahalong patay na dugo ang lumalabas doon at namamaga yung balat sa paligid. Nung matapos na naming linisan ang sugat, ay umalis na si Kapitan. Pupunta na raw siya sa kabilang baryo para makauwi siya agad pagsikat ng araw. May sumama sa kanya na 2 sundalo. Delikado nga kasi kung merong aswang sa daan. Naiwan kami para magbantay kay Teniente. Nakatulog naman siya noon pero hindi pa rin mawala yung pag-aalala namin. Salitan din kami sa pagbabantay at pagpapahinga. Baka kasi bigla na lang manggulo yung aswang. Buti na lang katulong namin yung mga tanod para rondahan ang baryo. Mga 7:00 ng umaga ay nakabalik na si Kapitan. Kasama nga niya yung albularyo galing sa kabilang baryo. Sinuri niya si Teniente. Tapos pinatanggal niya yung benda sa sugat. Ginawa ko naman yung sinabi ng matanda. Agad kaming napaatras at napatakip ng ilong. Umalingasaw kasi mula sa sugat yung napakabahong amoy. Akala mo talaga ay bulok na yung laman doon. Kitang-kita ko rin na nangingitim na talaga yung laman sa loob at paligid ng sugat. Sabi ng albularyo, hawakan daw namin ng maigi ang magkabilang braso at binti ni Teniente. Napakasakit daw kasi ng gagawin niya. Siguradong magpupumiglas siya ng husto. Tulong-tulong naming hinawakan si Teniente nun. Duda nga lang ako kung magagawa niyang magpumiglas gayong nananamlay nga siya. Kumuha ng isang bote ng langis sa dala niyang bayong yung matanda. Pinatakan niya yon ng kalamansi at agad na binuhos sa sugat ni Teniente. Doon na napasigaw ng ubod ng lakas si Teniente. Hindi ko alam kung saan niya hinugot yung matinding lakas niya nun. Basta nahirapan kaming pigilan siyang magpumiglas. Tama na raw.
itigil na raw ng matanda ang ginagawa niya. Pinagmumura ni Teniente yung matanda. Garalgal at mababa yung boses niya. Kaiba yun sa kilala naming Teniente na mabagsik pero mahinahon kung magsalita. Hindi nagpatinag yung albularyo. Gamit ang bulak ay nilinis niya yung sugat ni Teniente. Tinapalan niya yon ng mga halamang gamot bago nilagyan ng benda. Muling nanghina si Teniente pero hindi pa natapos ang albularyo. Naghanda siya ng mga kalamansi at pinigayon sa isang baso. Binulungan niya yon ng dasal. Pinaupo niya si Teniente at pinainom niya yung kalamansi. Nung sandaling yon ay kita ko sa mukha ni Teniente yung kagustuhang gumaling. Natatakot siya sa kalamansi pero kinuha niya yon at nilagok. Hindi nga nagtagal ay naduwal si Teniente. Hinilot-hilot ng albularyo ang tiyan niya hanggang sa tuluyan na nga siyang sumuka. Kulay itim yung suka niya. Parang laway na merong kasamang mga burak. Tapos napakabaho. Halos katulad talaga ng nabubulok na laman. Nang tumigil na sa pagsuka si Teniente, ay dinasalan naman siya ng albularyo. Pagkatapos noon, ay doon na siya pinagpahinga. Naging maayos naman si Teniente pagkatapos ng lahat, pero ayaw na naming magpakakumpiyansa. Kaya tinanong na namin yung albularyo kung anong mabisang pandepensa laban sa aswang. Nilista at tinandaan talaga namin yung mga sinabi niya. Hindi kasi namin alam kung kailan kami may makakaharap ulit na isang halimaw sa trabaho namin. Lalo na at hindi namin nahanap yung lalaking hinabol namin. Awa na lang siguro ng Panginoon. Hindi na ako nakakita ulit ng aswang habang nasa serbisyo. Hi po sa lahat ng mga kapwa ko listeners. Ako si Nadine ng Samar. 33 years old na po ako ngayon. Sumulat ako kasi may ibabahagi akong nakakatakot na karanasan. Bata pa ako nito. Siguro mga 6 or 7 pa lang ako nito. Pero malinaw ko pang naaalala yung pangyayaring muntik nang magpahamak sa buhay ko. Umaga pa nun. Nabalitaan ni nanay na meron daw feeding program malapit sa kapilya ng baryo namin. Sa naaalala ko ay isang grupo galing sa syudad yung namimigay ng pagkain. Tapos meron silang kasamang mga sundalo na tutulong. Papakainin nila ng libre yung mga bata sa lugar namin. Tuwang-tuwa naman akong pumunta ron. Sa nalaman ko kasi sa mga nakakain na meron daw spaghetti at orange juice. Bihira lang akong makakain nun dati dahil sa hirap ng buhay. Kaya nagmamadali talaga ako. Nung malapit na sana ako, ay meron akong nadaan ng isang sundalong babae. Nakatayo lang siya sa gilid ng daan, doon banda sa may kakahuyan. Nakatingin siya sa mga nakapilang bata, pero nakadistansya ng konti. Lalagpasan ko lang sana siya para makapila na rin ako. Nung bigla siyang lumingon sa akin. Nagkatinginan kami. Nginitian niya ako, tapos kumaway siya. Pinapalapit niya ako. Lumapit ako sa kanya kasi nga nakadamit pang sundalo naman siya. Nasa isip ko nun, baka tutulungan niya akong makakuha agad ng spaghetti. Sabi niya sa akin, sumama raw ako sa kanya. Bibigyan daw niya ako ng napakasarap na pagkain. Naniwala naman ako kasi nakakahumaling talaga yung ngiti niya sa akin. Napakabait niya akong titignan. Lumakad siya, pero imbis na sa feeding program, ay doon siya lumusot sa kakahuyan. Pinasunod niya ako. Sumunod naman ako, kahit nagtataka na ako. Tinanong ko siya kung hindi ba kami pupunta sa feeding program. Hindi niya ako sinagot. Lakad lang siya ng lakad. Ilang minuto pa ay nararamdaman kong bumibigat ang katawan ko. Inaantok ako at medyo lumalabo ang paningin ko.
Tumingin ako doon sa babaeng sundalo. Napakurap ako kasi parang hindi na siya nakadamit pang sundalo. Kulay itim na yung suot niya, kamukha ng suot ng mga pari. Kumurap uli ako. Nakadamit pang sundalo na naman siya. Pero hindi ko na mapigil na kabahan. Ang kaso ewan ko ba, hindi ko magawang tumalikod at bumalik sa nagfi-feeding program. Pinilit kong magsalita. Mahina yung boses na lumabas sa bibig ko. Tinanong ko yung ate kung saan kami pupunta. Bakit malayo na kami sa baryo? Doon siya huminto at lumingon sa akin. Mahirap ipaliwanag pero parang sabay kong nakikita na nakasuot siya ng pangsundalo at yung itim na damit. Nginitian niya ako. May inabot siya sa akin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yon kasi wala naman siyang bitbit nang maglakad kami. Isang maliit na mangkok. May laman na kanin na kulay itim. Para siyang biko o kakanin. Kaso napakaitim talaga. Mas maitim pa sa uling. Sabi niya ay kainin ko raw. Masarap daw yun. Mas masarap pa raw sa gusto kong spaghetti. Umiling ako. Sabi ko ay spaghetti ang gusto ko. Ayaw ko ng biko. Mahina pa rin ang boses ko nun. Para akong antok na antok. Nung sandali ding yun ay may narinig ako. Boses ni nanay. Tinatawag ako. Ang tunog ng boses niya ay parang nag-aalala o naiiyak. Muli akong inalok ng sundalong babae. Kumain na daw ako nung itim na kanin. Tumanggi ako uli. Sabi ko ay uuwi na ako dahil hinahanap na ako ng nanay ko. Kumunot yung noo niya. Para siyang nagalit sa akin. Madiin niyang sinabi na kainin ko na raw ang kanin para hindi na kami magkaproblema. Natakot ako. Umiling ako at tuluyan na akong umiyak. Nung sabihin ko uli na ayaw ko, ay bigla na lang akong bumagsak pahiga sa lupa. Pakiramdam ko ay tinalo na ako ng antok. Tumingin ako roon sa kinaroroonan ng babae pero hindi ko na siya makita. Doon na ako tuluyang nakatulog. Pagkagising ko ay nasa kapilya na ako. Nandoon si nanay. Nandoon din yung mga namimigay ng pagkain at yung iba pang mga sundalo. Pagtingin ko sa bintana ay gabi na. Sabi ni nanay ay ilang oras na daw niya akong hinahanap. Ano raw bang ginagawa ko sa kakahuyan? Kinuwento ko naman sa kanya ang nangyari. Nilarawan ko sa kanila ang itsura ng babaeng sundalo. Pero sabi ng mga nandoon ay wala silang kasamang ganoon ang itsura. Doon nasabi ng isang kabaryo namin na malamang binalak akong kunin ng isang engkanto. Mabuti na lang at hindi ko kinain yung itim na kanin. Kung nagkataon kasi ay hindi na ako makakabalik sa amin.